Nick! May libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ng tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Benepisyo ng nap time sa mga bata, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa dailymom.com, ang pagtulog ng mga bata ay hindi lang mahalaga sa gabi, kundi pati rin sa umaga o hapon. Dahil una, mas maiiwasan ang pagtatantrum sa mga chikiting kung magkakaroon sila ng nap time. Pangalawa, nakatutulong din ito upang mas madaling ma-absorb ng mga bata ang kanilang
mga pinag-aaralan. Habang natutulog daw kasi, ay pinoproseso ng kanilang utak ang mga impormasyong kanilang nakalap habang gising. At panghuli, magiging mas malusog ang kanilang pangangatawan dahil puno sila ng energy at mas makakakain sila ng maayos. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon po Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Break Time. Sa ngalan po ninala kay Mayor Deo Macalma At ni Miss Thea Patrick Cruz. Hindi po mga lingkod si Ray Sibayan. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. RH Break Time. Sa ating pong headlines, higit piso. Bad news po. Higit pisong taas presyo ng petrolyo asahan po sa susunod na linggo ayon po yan sa Department of Energy. Senator Bato de la Rosa hinimok ng PNP at NBI na sumurender at nasa Pilipinas pa naman ayon sa CIDG. Senador Robin Padilla, turutanggi na itinakas niya si Senador Bato de la Rosa, nakisakay lang daw. Ex-PNP Chief o MMDA General Manager Torre handang arestuhin si Senator Bato de la Rosa kung uutusan ni Pangulong Marcos. O sa Chief Aplaska, overkill daw pong nagpaputok ng baril sa Senado ayon po sa PNP-CIDG. Hirit naman na payagan ang mga senador na dumalo sa sesyon at impeachment trial online sinupalpal. Bicol Congressman at DPWH officials kinasuhan ng graft dalaman sa 84 na milyong pisong flood control anomaly. Visayas Grid muling isinailalim sa yellow alert sa kakapusana ng supply ng kuryente. Bulkang Taal. Patuloy daw pong pag-aalburuto, may 2 gas emissions ayon sa PHIVOLCS.
Namayapang DZRH reporter RH29 Boy Gonzales, nominated ni Yorme Esco para sa posthumous award sa Maynila. RH Break Time! Sa ating pong mga balita, mayroon pong bad news sa mga motorista. Inasang magtutuloy-tuloy pa ang taas presyo sa mga petroleum products sa susunod na linggo. Bate po sa pagtaya ng DOE, Oil Industry Management Bureau, maglalaro daw po sa piso hanggang 1.50 ang pagtaas sa bawat litro ng diesel, gasolina at kerosene. Basehan niya yan sa 4 na araw na kalakalan sa Mean of Platts Singapore at posible pang magbago ngayong pong huling araw ng trading. Samantala, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang executive order na nagdadagdag sa pinapayagang iangkat na karne ng baboy. Sa ilalim ng EO 116, madaragdagan ng 150,000 tons kada taon ng import o pork import allocations sa loob ng 2 taon. Ayon sa Malacanang, layunin nito na mapunan ang kakulangan sa supply ng karne ng baboy at mapababa ang presyo nito sa pamilihan. Malaki umanong epekto ng African Swine Fever o ASF sa bilang ng mga alagang baboy sa bansa, kaya nananatiling mataas ang presyo ng pork products. Nakasaad din sa EO na maglalaan ng 30,000 metric tons para sa mga processor, habang 120,000 metric tons naman para sa Food Terminal Incorporated o FTI at kadiwa ng Pangulo Programa. Samantala, pinasusurrender naman ng National Bureau of Investigation NBI si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isang press conference, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na 2 bagay lamang ang maaaring mangyari sa senador: ang siya'y arestuhin o sumurrender na lamang ng kusa. Kinumpirma naman ng opisyal na kumikilos na ang dedicated team ng Bureau para daw ho matugis ang senador sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court at oras na maaresto, ito po ito turn over sa DOJ. Samantala naman, hindi naman sinagot ni Matibag kung nakasibat na nga ba si De La Rosa sa pamagitan ng Southern Backdoor. Ngunit binigyan din niya na walang opisyal na record sa Immigration Bureau na nakalabas na ng Pilipinas si Senador De La Rosa. So ako na lang, I have to appeal kay Senator Bato, ano naman siya. Mas maganda siguro, sumuko na lang siya. Kasi 2 bagay naman yan eh. Arrestuin ka o sumuko ka. So it's an option to sumuko. There is an operation being done. There's a dedicated team tracking him from Kingpin. So meron ginagawang effort sa NBI. Pag-arrest namin, we'll turn over to the DOJ. The DOJ will push it. Yan po mga kaibigan, si NBI Director Melvin Matibag. Kaugnay niya, nakahandang sumunod si MMDA General Manager Nicolas Torre III kung uutusan siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ni Torre, bahagi pa rin siya ng law enforcement agency at wala umano siyang magagawa kung uutusan ng Pangulo. Nilinaw naman ni Torre na kung hindi sakop ng MMDA ang lugar kung saan makikita si Bato, handa silang ipaubaya ito sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Matatandaan noong March 2025, si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa ICC noong siya pa ang nakaupong PNP chief. Pakinggan po natin si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Parpaniman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhan, dito sa manhan, pwede talaga di sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa Radfi, nagtago sa Estero, nagtago din sa Arsaka. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Diba? Pero sa mga areas, na may iba namang mga Office of Primary Responsibility, eh, sila magtrabaho kasi hulog-hulog approach niya eh. At yan po ang tinig ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. RH Break Time! Samantala naman, itinuturing po na pugante
ni Attorney Antonio Bucoy, Human Rights Advocate at Public Interest Lawyer si Senador Bato de la Rosa na laman sa patuloy na pagtakas mula sa arrest warrant ng International Criminal Court sa panayampo ng programang 2x2 sa DZRH. Naliwanag po na Attorney Bucoy na mayroong lehitimong mandato ng ICC na maglabas po ng warrant laban sa kanya. Napagtibay pa niya ito ng ibasura naman ng Supreme Court ang iniharap na temporary o hininging temporary restraining order ng Company de la Rosa laban sa naturang pag-aresto ng ICC. Yung pag-deny po ng TRO, lalo't higit pinagtitibay yung aking naunang sinabi na siya ay pugante na sapagkat merong lehitimong mandato ng pang-aresto na inisyo ang ICC. Ito ho ay ayon sa ating patuloy at natitirang obligasyon sa ilalim ng Rome Treaty. Ang payo naman po na Attorney Odi Bucoy kay De La Rosa, sumurrender na lamang sa ICC para doon humingi ng relief dahil nagmula sa kanila ang warrant of arrest. At wala rin na niyang makukuhang relief o tulong si Bato kung patuloy siyang magtatago at tatakas mula sa batas. Sumuko na siya sa ICC, doon siya humingi ng relief. Sapagkat yung kanyang relief, makukuha niya, tanging niyang makukuha doon sa husgado na nag-issue ng warrant of arrest. Hindi ho sa local court. So kung doon siya pupunta, dapat doon siya pumunta, doon siya humingi ng relief. Dahil ayon ho sa Rome Statute, meron hong mga available na relief para sa kanya. Pero hindi ho pwede na patuloy siyang magtatago and then hihingi siya ng relief, hindi ho naaayon yan sa batas. Muli mga kaibigan, yan po si Human Rights Advocate at Public Interest Lawyer Attorney Antonio Bucoy. Kaugnay niya, nagpakalat na ng tracker teams ang Philippine National Police para sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., trabaho nilang makipag-ugnayan sa Department of Justice at National Bureau of Investigation. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na susundan ng 225,000 na tauan ng PNP ang lead ng DOJ. Iginiit naman ni Nartates ang kanyang direktiba sa lokal at special units na pairalin ang transparency at human rights sa gagawing operasyon. RH Break Time! Samantala naman, manatili daw pong lihim at hindi raw po isa sa publiko ng DOJ ang anumang operational details na inasang pagpapatubad nito ng warrant of arrest mula sa ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Ito pong binigyan din ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez nang tanungin kung paano isasagawa ng mga otoridad ang pag-aresto sa naturang senador. Una pong sinabi ng kagawaran at malakanyang napugante sa batas si De La Rosa matapos ang palihim na pag-alis sa kustodiya ng Senado. Ipagnay na rin ng DOJ sa pulisya at NBI tungkol sa arrest warrant ng senador, hinggil nga po sa madugong dragon war ng nakalipas na Duterte administration. Samantala, hindi pa nakalalabas ng Pilipinas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito po ang tiniyak ng Criminal Investigation and Detection Group sa harap ng tangkang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, pinasinungalingan ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II ang mga impormasyong nakalipad palabas ng bansa si Bato pagtapos nitong makaalis sa protective custody ng Senado. Sagot ni Morico sa tanong ng DZRH News, nakaalerto ang kanilang tracker team sa paniwalang narito pa sa Pilipinas si De La Rosa, gaya ng numero 1 wanted na si Atong Anga. Pakinggan po natin si CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II. What I can say, sir, is he is still inside the country. Like Atong Anga, Senator Bato is still inside the country, and we will be enforce the warrant of arrest. And we will do our duty. At yan po ang tinig ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II. RH Break Time! Samantala naman, itinanggi po ni Senador Robin Hood Padilla na itinakas niya si Senador Bato de la Rosa
Nung madaling araw ng Huwebes, May 14, ilang oras matapos naman ang nangyari pong kaguluhan, putukan sa loob po ng Senado. Sa pahayag po ng Senador, hindi mo may tuturing na pagtakas ang kanilang pag-alis na naman sa dami ng pulis sa loob at labas ng Senado, gayon din ng mga tauhan ng NBI. Wala daw pong humarang sa kanila at nagpakita ng warrant of arrest mula sa lokal na korte. Kaya naman idinin po ni Padilla na hindi mo may tuturing na pugante si Senador Bato dahil sindihan niya nasunod ang proseso ng batas sa bansa. Dagdag pa ni Senador Robin Hood Padilla, isinabay lamang daw niya si De La Rosa dahil alam niyang wala itong sasakyan sa Senado dahil inihatid lamang din siya noon sa Senado gamit ang sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala, bumaba sa Makati si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos nitong makisakay kay Senator Robin Padilla mula sa Senado noong May 14, 2026. Pero hindi na umano tinanong ni Padilla kung saan papunta si de la Rosa na sinundo ng sasakyan nito sa Makati. Ayon kay Padilla, nakisabay lang o nakisakay lang sa kanya si Bato at pumayag siya dahil wala itong sasakyan. Samantala, nanindigan si Padilla na hindi matatawag na pugante sa batas si De La Rosa dahil kailangan anyang idaan sa sariling proseso ng bansa ang pagtugis sa senador. Samantala naman, kinumpirma po ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na siya daw po'y kinausap ni Senador Ronald Bato de la Rosa para magpakustudiya sa pulisya nang magkita sila sa Senado noong May 13. Ayon po kay Nartates, ligtas naman ang senador sa kustudiya ng PNP, subalit kanyang nilinaw na oras na kunin nila si Bato, nahulugan na ito ng pag-aresto sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sinabi niya kung saan siya pwedeng magpa-custody or such a thing, and I hurriedly replied that Philippine National Police ay safe siya doon. Yun ang sagot. But with the situation now po na meron na pong warrant, Hindi na pwede. Hindi possible to do. Oh, but pwede naman. Seeking protective custody is meaning that is surrender. Okay? Una binunyag ni suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca ang kahilingang ito ni De La Rosa sa Campo Crame. Subalit nang usisain pa sa ambush interview, sinabi naman ni General Nartates na dapat ay noon pa sumama sa kanyang senador. Umapila naman si Nartates kay Bato na sumurrender ng mapayapa, lalo't batid naman umano nito ang mga kailangang daanan ng mga pulis na nagsasagawa ngayon ng manhunt sa kanya bilang dating hepe ng pambansang pulisya. Lumalabas sa investigasyon na overkill o sobra-sobra ang ginawang pagpapaputok ng Senate Sergeant at Arms kahit wala naman umanong banta sa Senado noong May 13. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, wala naman sa pinangyarihan ng putukan ang inarestong NBI volunteer driver na inakusahan na nagpaputok din sa Senado. Basically, overkill po yung, that's why we call it panic firing. Because yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng usaa na wala naman po umaatake sa kanila. Magugunitang inirekomenda ng CIDG na makasuhan si suspended OSAA Chief Mau Aplasca dahil sa umano'y paglabag sa Rules of Engagement na nakasaad sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 1197 o Private Security Services Industry Act. RH Break Time! Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita, mga kaibigan, sa break time habang kayo po'y nagkakape kahit mainit ang panahon. Oo, masarap ngayong Biyernes, o diba, ganyan daw mga Pilipino, Miss Wina kahit na mainit ang panahon, masarap pa rin umuusok, uminom ng umuusok na kape. Oh, iba nga kumain at humigop ng sabaw na mainit.
Alam mo, ba naman mga Pilipino talaga? siguro yung iba nga maiinit pa ang kanilang ulo pagka hinainan mo ng ng kape na hindi mainit, hindi masyadong mainit, 'di ba? Hindi raw kasi kape Oo. pag hindi Pero syempre, sa mga kabataan tulad mo, mas gusto mo malamig. Ay, minsan pagka umaga gusto ko ng malamig. Ayan. Sa ilang pang mga balita mga kaibigan, yun daw pong hirit na payagan ng mga senador na dumalo sa sesyon at impeachment trial online, abay sinupalpal ng minorya sa Senado. Bicol Congressman at DPWH officials at ilang kontratista kinasuhan daw po ng Grab na laman sa 84 million pesos na flood control anomaly. Visayas Grid muli pong isinailalim sa yellow alert sa kakapusan ng supply ng kuryente. Naku po naman ang Bulkang Taal naman patuloy daw pong nag-aalburuto. May naitalang 2 gas emission ayon po yan sa PHIVOLCS. At ang tipong kasamahan na namayapang si DZRH reporter RH29 Boy Gonzales abay nominated ho ni Yorme Isko para sa posthumous award dyan po sa Maynila. Posthumous award bilang Manilenyo. Rest in peace Kaboy Gonzales. RH Break Time! Pilipinas ang oras, alas 4:27 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Likas sa atin ang makagawa ng pagkakamali, maliit man o malaki, dahil kakambal ito ng ating pagkatao. Gayunman, hindi ito nangangahulugan na madali para sa lahat ang magpatawad, kahit na ito ay isa sa mga pangunahing turo ng simbahang Katolika. At kung minsan, may mga pagpapatawad na labag man sa kalooban ay ginagawa para palayain ang sarili. To you, Father, what is the end point of forgiveness? Can forgiveness be self-serving? Kasi may mga nagsasabi po na iba na nagpapatawad ka kasi gusto mo ng peace. Gusto mo ng quiet sa iyong sariling buhay. Gusto mo ng kapayapaan. Gusto mo i-detach yung sarili mo mula sa mga sufferings or mga different types of pain sa paligid mo. Pero it serves you, not the person na nakasakit sa'yo. Selfish po ba kung iisipin ang pagpapatawad? Thoughts on this? Yung self-serving siguro is not the right word for it. No? Pero tama yung sinabi mo, kapag ikaw ay nagpatawad, ang unang nabibiyayaan ang sarili natin. Sa aking panayam kay Reverend Father Oliver Yalung, isang pari mula sa University of the Assumption, iginiit nito na bagamat hindi matatawaran ng inner peace at spiritual healing na hatid ng pagpapatawad, ginagawa daw natin ito higit sa lahat para sa ikapapayapa ng mga nakasakit sa atin. Pagpapatawad, kahit may magandang epekto sa personal nating buhay, ang pagpapatawad ay para sa ating kapwa. Unang-una ay ito ay para sa ating kapwa. Lalo-lalo na yung mga nagkakasala sa atin. Pinagkakalooban din natin sila ng kapayapaan, ng pagpapagaling, ng kalayaan para sila rin ay mamuhay ng matiwasay. Paalala pa nito, ang pagpapatawad ay isang paraan para makalaya mula sa impyernong buhay na puno ng galit. Panahon man ng Kwaresma o hindi, hinihikayat ng Simbahang Katolika ang pagpapatawad bilang pagtulad sa matinding sakripisyo ni Kristo para sa sanlibutan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma bursta of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. RH Break Time.
Ang nyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan. Ito naman po si Wino Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At ngayon, Miss Wina, mamimigay ka. Oo naman, Lakay. Siyempre. Mamimigay ang DZRH, ha? Aba. Para sa ating Kring Kring Panalo promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Ayan. Para naman relax na relax si Ma'am Arlene Nabiera. Kring Kring. Kring Kring. Mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Ma'am Arlene, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Oy, kumusta na po kayo dyan sa may San Jose del Monte? Okay lang po, medyo maulan. Ay, umuulan dyan. Wow, buti pa sa inyo. Umuulan, ha? Parang naririnig ko lang kayong boses ni Sir She sa ano eh. Oo, dinig yung boses ni Sherwin no, sa background. Oh. Wow, mukhang 24/7 yata yan, ha? Na nakatutok sa DZRH, ha? So, Ma'am Kring Kring, kung umuulan dyan, dadagdagan natin ng ulan. Anong ulan naman? Pera. Pera, yun. Ayan. Pero sa isang kondisyon, Ma'am Arlene, nakikinig ka ba? Yes po. Dapat masagot mo ng tama ang tanong ni Miss Wina Pearl Hesoro. Apo. Ayan, Miss Wina, take it away. Eto na, Ma'am Arlene, dapat masagot mo ng tama para manalo ka ng limpak-limpak na 500 pesos. Yun. Ang tanong lang, Ate Arlene, ano po ba ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas at number 1 din sa puso ni Ate Arlene at sa mga taga-Bulacan? DZRH po. Yun. Pakisabi nga ulit, pakiulit mo, parang di ko narinig eh. DZRH po. DZRH na. ba? Loud and clear, Lakay. Loud and clear. Kaya bigay mo na, Miss Wina, ha? Yan, Ate Arlene, wag niyo pong ibababa ang inyong telepono para po makausap kayo ni Don Carlos. Si Don Carlos, hindi pobre. Mayaman yan. Maraming pera yan. Ayan. Salamat, Ma'am Arlene Abiera. Talaga naman, no, umuulan pala sa kanila, ha? Abay, sana tayo naman ulanin din dito sa Pasay. Aba. RH Break Time. Standby po sa ating mga report. Standby Edniel Parosa. Abay, ang PNP daw maingat sa manhunt laban sa manhunt versus good intel officer. O nga, no? Nasa intel kasi itong si dating PNP Chief Senador Bato de la Rosa. Senador, pinasusurrender ng mapayapa. Yun. Pero sandali lang, meron muna tayong update, ha? Ready na ba si Lakay Raymond? Ano, ha? Pagharap daw po ng reklamo kay Senador Robin Hood Padilla diyan po sa Senate Ethics Committee, pinaubaya sa publiko ni Senador Panfilo Ping Lacson. Ibalita mo nga yan, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, hinimok ni Senador Panfilo Ping Lacson na mga gustong panagutin si Senador Robin Padilla na ireklamo siya sa Senate Ethics Committee. Ito ay sa kanyang pagtulong upang makatakas si Senador Ronald de la Rosa. Paliwanag ni Lacson, kailangan may mag-file ng complaint na sufficient informant substance laban sa isang senador upang umandar ang investigasyon. Mas mainam umanong isang sibilyan ang magkain ng reklamo dahil kung senador ang magsasampa ng reklamo ay kailangan itong mag-inhibit sa hearing. Sa CCTV footage na inilabas ng Malacanang ay kitang magkasabay sina Padilla at De La Rosa na sumakay sa kanyang sasakyan ng madaling araw ng May 14 pagkatapos ng putukan sa Senado. Tinatawanan lang ni Padilla ang akusasyon na siya ang tumulong kay Senator Bato at iginiit na sumabay lamang ito sa kanya.
Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH28 Raymond Dadpaas. Samantala, nagpatupad ng panibagong balasahan ang Philippine National Police sa kanilang hanay. Sa special order na inaprubahan ni PNP Chief General Jose Melanchor Nartates Jr., itinalagang hepe ng Police Regional Office 6 o Western Visayas si PNP National Spokesman at Public Information Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, epektibo ngayong araw, May 22. Papalitan ni Tuanyo si Police Brigadier General Iligan na ililipat naman sa Directorate for Operations o DO. Hahalili naman kay Tuanyo sa Office of the Chief PNP ang dating Regional Director ng PRO2 na si Police Colonel Allen Reyco, ngunit hindi pa malinaw kung siya rin ang magiging bagong Chief PIO. Sakop din ang reshuffle ang iba pang matataas na opisyal na sina Police Brigadier General Arnold Ardiente na ililipat na sa PNP Directorate for Intelligence mula sa PRO12, Police Brigadier General Edwin Balyes, DI to PNP Anti-Kidnapping Group, Police Brigadier General Alan Manibog, Directorate for Operations to PRO12, Police Colonel Reynaldo Pasiwen, Civil Security Group to DI. RH Break Time. Samantala naman naharap po sa reklamong graft and corruption ang isang Bicol congressman kasama naman ng ilang opisyal ng DPWH at mga kontratista matapos daw pong gumuho ang dalawang flood control project sa naturang lalawigan dyan po sa may Camarines Sur. Kabilang po sa may nareklamo sina Camarines Sur 4th District Congressman Arnulf Brian Puentebella, DPWH 4th District Engineer Gemma Timbang at ang kanyang kinatawan na si Nestor Gorimbao kasama na mga opisyal ng AC Rivero Development Corporation at Partido Construction Supply. Sa reklamong inihain ng Ombudsman, sinabing gumuho ang flood control project sa may Sangnay River habang inanod naman ng seawall sa bayan po ng Garchitorena kahit na naiulat na tapos na at nabayaran na ho ang proyekto. Ayon po kay Penilla, may mga nakita mo nung kakulangan at irregularidad sa konstruksyon. Kabilang po ang mahinang pundasyon at mababang kalidad ng materyales na nakaapekto sa 34 na kabahayan. Higit naman sa may 37.2 milyong piso ang nakalaan para po sa Sagnay River Flood Control at nasa 46.9 million pesos naman para sa bayan po ng Garchitorena. Kaugnay po nito, hiniling po ni Penilla sa Ombudsman na imbestigahan si Puentebella at ang iba pang dawit sa paglabag sa magkasong Republic Act No. 319 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Government Procurement Act at Malversation of Public Funds. Samantala, tiniyak ni House Speaker Faustino Boji III na nakatutok ang Kamara sa kanilang trabaho kasabay ng pag-anunsyo na nasa second reading na ang 38 panukalang batas. Ayon kay D, mabilis at tuloy-tuloy ang pag-usad ng mga priority bills sa ilalim ng Marcos administration. Kabilang sa mga House Bill ang reforma sa gobyerno, seguridad sa enerhiya, public safety at iba pang local development initiatives. Saad pa ng House Speaker, prioridad nila ang pagpasa sa mga batas na makatutulong sa tao bago pa mag-adjourn ang sesyon sa June 6, 2026. RH Break Time. Balik po tayo mga kaibigan sa mga report. Philippine National Police maingat sa manhunt versus good intel officer na si dating PNP Chief. At ngayon po ay Senador Bato de la Rosa, Senador pinasusurrender ng mapayapa. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Laki Ray, pinasusuko ng payapa ng Philippine National Police ang dati nilang pinuno at ngayon subject na ng tinawag ng manhunt si Senador Ronald de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melanchor Nartates Jr., ito ang pinakamagandang paraan kaysa gamitin pa ng pulisya ang lahat ng resources nila sa pagtugis kay Bato. Awamted gayon sa International Criminal Court. Apela ito ni Nartates, lalo't umasa sa unawaan ng dati nilang leader ang hirap o prosesong kailangang daanan ng PNP
ay hindi lang naman umano nakatutok sa isang komite. Siya ay walay na panayam dito sa Campo Crame. Abinado, si Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Robert Alexander Morico II, na hindi magiging madali ang pag-aresto kay De La Rosa. Tinawag ni Morico ang dating PNP chief bilang good intelligence officer. Ay umanong mabasa ang mga susunod na galaw ng hanay ng PNP. Pakinggan natin ang mga general. Kung pwede naman siyang mag-surrender, yield himself. And that is the most peaceful way. The mindset of Senator De La Rosa is the same as the mindset ng mga Philippine National Police personnel na active na yun. Okay. We must remember na dati siyang PNP officer. Kumpiyansa naman si Morico na nasa bansa pa si De La Rosa. Gaya umano ng pugante rin siya atong ang nagabalang otoridad sa mga magtatangkang magkanlong sa mga babatas. Maaari silang maharap sa reklamong obstruction of justice. Ako si Edniel Parrosa, Razor Age. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH52 Edniel Parosa. Samantala, isang kongresista kakasuhan ng CICC dahil sa online post sa kasagsagan ng Senate shooting. Detalye sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Babalikan natin. Onting pihit pa, Miss Giselle. Miss Giselle. Pabalikan natin lakay. Nawala si Miss Giselle. Standby ka lang ha. Samantala naman, hindi na pupayag ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc sa mungkaing payagan ang mga senador na dumalo online sa mga sesyon at impeachment trial. Ayon po kay Senador Erwin Tulfo, hindi makatarungan ang mungkahin ni Senador Rodante Marcoleta. Anya pinapayagan lamang ang ganitong setup nung panahon ng pandemya, ngunit ngayon ay dapat daw po face-to-face na ang pagdalo sa sesyon. Iminungkay po ito ni Marcoleta nung maupo bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano, ngunit isinantabi muna ito at inirefer sa Senate Committee on Rules. Samantala, personal na ni-nominate ni Manila Mayor Isko Moreno ang pumanaw na veteranong DZRH reporter na si RH29 Boy Gonzales para sa posthumous award. Ayon kay Yorme Isko, siya mismo ang pumili kay Gonzales para sa nasabing prestihiyosong parangal sa ginagawad sa natatanging Manileño o personalidad na pumanaw na, ngunit nag-iwan ng napakahalagang kontribusyon sa lungsod at sa bansa. Ginagawa ito taon-taon tuwing July o Hunyo 24 bilang bahagi ng pagdiriwang ng founding anniversary ng Maynila. Sa ngayon, nagpupulong pa kasama ang Manila City Hall Press Club para isapinal ang mga kasama sa nominasyon. Pero para sa alkalde, deserving si Gonzales para sa nasabing award. RH Break Time! Samantala, di pong balikan na report mula kay Miss Giselle Ricafort. Isang kongresista kakason daw po ng CICC dahil naman sa online post sa kasagsagan ng Senate shooting. Report mula kay Giselle Ricafort. Miss Giselle. Nakairay kasadong katuhan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center yung hindi na pinangalanan na kongresista sa susunod na linggo yan. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, kaugnay ito ng online post ng mambabatas noong nagkakaputukan sa Senado. Tinatrabaho na raw ng kanilang legal team ngayon yung asuntong alarm scandal laban sa lawmaker. Paliwanag ni Paraiso, nagdulot ng pangamba yung post ng kongresista sa ating mga kababayan. Pasok din niya ito sa Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa paggamit ng social media sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Pakinggan natin ang opisyal. Siya ng pangamba sa ating mga kababayan. It's based on false information. So under our revised penal code, it can be prosecuted as under the case of alarms and scandals and further aggravated by the fact that it was done through social media. So papasok yung provisions ng 10175 na revised or yung Cybercrime Prevention Act of 2012 natin na gagawin siyang 1 degree. Tumanggi nang sumagot si Paraiso ng tanugin ng mga mamamahayag kanina kung si Congressman Kiko Barsaga ba yung target nilang kasuhan.
Sa buradong post kasi nito, inulat ng kongresista na may multiple dead umano matapos yung putukan sa loob ng Senate building, pero kinumpirma ng DILG at PNP na wala namang nasugatan o namatay sa putukan noon. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H1 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Samantala sa iba pa nating balita, dumoble ang dami ng ibinubugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal sa Batangas matapos ang 2 araw na mababang toxic gas emission nito. Sa huling monitoring ng PHIVOLCS, pumalo sa 1,314 tons ng gas ang ibinuga ng bulkan kahapon. Mas mataas ito ng higit sa doble kumpara sa 629 tons na naitala noong May 19 at May 20. Sa kabila nito, nilinaw ng PHIVOLCS na itinuturing pa rin itong weak emission, kaya nananatili ang Taal sa Alert Level 1 o Low Level Volcanic Unrest. Gayunpaman, binigyang diin ng PHIVOLCS na hindi ito nangangahulugang nagbalik na sa normal ang aktibidad ng bulkan at posible pa rin ang anumang pagsabog. Samantala, muli pong isinailalim sa yellow alert ng Visayas Grid ngayon pong araw na ito. Ito na po yung kalimang beses na ngayon pong linggong ito na nakaranas ng yellow alert sa Kabisayan. Ayon po sa NGCP, pinatupad ang yellow alert mula alas 3 hanggang alas 4 ngayong hapon. At muli ho yan mamaya alas 5 hanggang alas 9 ho ng gabi. Nasa 2,653 megawatts ang available capacity habang ninasa namang abot po sa peak demand na 2,485 megawatts. RH Break Time. Standby pa rin po sa ating mga balita mula po sa ibang bansa sa ating sports at showbiz. Pilipinas ang oras, 8 minutes bago sumapit ng alas 5 ng hapon. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon, RH Break Time. Oras, Miss Wina. 4:54 ng hapon. At ngayon, dumako na po tayo mga kaibigan sa ating pong Break Time Global News. Si US President Donald J. Trump, nais daw ho makipagsanib puwersa sa China at maging sa Russia para daw po kalabanin ng ICC International Media. Ating lamin sa report ni James Galange. James.
Iniulat naman ng international news agency na Financial Times na balak umano may pagtulungan ni US President Donald Trump sa China at Russia na kalabanin ng International Criminal Court o ICC. Sa nagdaang Beijing Bilateral Summit kung saan magkahiwalay ng araw nagpunta sa China sina Trump at Russian leader Vladimir Putin. Ngunit sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon ng White House patungkol dito. Kung matatandaan, dati nang pinatawan ng parusa ni Trump ang isang ICC prosecutor matapos mag-issue ng warrant of arrest laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, bunsod umano ng war crimes sa Gaza. Hindi raw kasi miyembro ng ICC ang Israel pero sakop pa rin ito ng International Tribunal kung kaya't iginigiit pa rin ang pag-iimbestiga sa kanya. Ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat James Galanga. Samantala sa atin naman pong Break Time Sports, Eliza Valdez bukas pa rin sa paglalaro para sa Alas Pilipinas. Detalye sa report ni Millie Borja. Millie? Natiling tikom si volleyball star Eliza Valdez kaugnay sa posibilidad ng kanyang pagbabalik sa national team. Ngunit tiniyak nitong hindi siya magsasawang magsuot ng jersey ng Pilipinas. Ang 32-year-old former Alas Pilipinas captain ay napaulat na kabilang sa mga kinokonsiderang idagdag sa national team pool matapos umatras ang ilang pangunahing manlalaro ng 2025 squad. Kabilang sina Gia de Guzman para sa nalalapit na AVC Women's Cup sa Candon, Ilocos Sur mula June 6 hanggang 14. Bagamat wala pa umano siyang buong detalye tungkol sa national team setup, sinabi ni Valdez na handa siyang tumulong sa anumang paraan para sa programa. Ipinahayag din ng tinaguriang The Phenom ang excitement na makasama at masuportahan ng bagong henerasyon ng Alas Pilipinas players. Kasalukuyang naghahanda ang Alas Pilipinas Women para sa AVC Women's Cup habang ilang core players mula sa nakaraang kampanya ang mga nagpasyang magpahinga at unahin ang recovery matapos ang mahabang collegiate at professional seasons. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Millie Borja. At ngayon sa ating pong showbiz, mga ebidensyang ginamit laban kay Kim So-hyun, kaugnay ng aligasyong nagkarelasyon sila nung minor pa lamang. Minor de edad pa lamang. Si Kim Sayron na pag-alamang ginamitan daw ng AI. Report mula kay Angelica Cosme. Miss Angelica. Absuelto ang South Korean actor na si Kim So-hyun sa mga alegasyong nagkarelasyon sila nang yumaong si Kim Seron habang menor de edad pa lamang ang aktres. Sa report ng local media, napag-alamang peke at AI manipulated lamang ang mga ipinakita ng head ng YouTube channel na Hoverlove na si Kim Se-oy sa isang press conference Mayo noong nakaraang taon. Ang screenshots ng umano'y pag-uusap ni na Kim So-hyun at Seron sa isang messaging app ay lumalabas na edited lang daw, habang ang audio file ay ginamitan lang ng AI o artificial intelligence. Dahil sa pagkakalat ng maling impormasyon, pinaghahandaan na ng South Korean police ang arrest warrant laban sa pinuno ng Hoverlove. Iimbestigahan din nila ang abogado ng pamilya ni Seron dahil sa umano'y pagtulong sa pagpapakalat ng mga gawa-gawang material. Kung matatandaan, inamin na noon ni Kim So-hyun na nag-date sila ng yumaong aktres, ngunit iginiit niyang nasa wastong edad na raw si Seron noong mga panahong iyon. Itinanggi rin ng Queen of Tears star ang mga alegasyong tila responsable rin siya sa pagkamatay ng dating nobya. Kung matatandaan, February 16, 2025 nang matagpo ang wala ng buhay sa kanyang tinitirahan sa Seoul ang South Korean actress sa edad na 24. Ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Angelica Cosme. RH Break Time. Yan. Dapat medyo chill ng konti, dahil biyernes naman po ngayon. Thank God it's Friday! Kahit na mainit ang panahon, wag ko nating sasabayan ng init ng ulo. Yung mga motorista dyan, dagdagan ng pasensya sa kalsada kapag matraffic, para maiwasan ng problema, aberya sa mga lansangan. Dahan-dahan din po tayo sa pagpapatakbo ng ating masasakyan. Yes. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Break Time. And of course, ang alam po ni kay Mayor Deo Macalma at ni Miss Thea Petro Cruz. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At ito naman po si Wina Pearl Hasoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sa minuto bago sumapit ng alas 5 ng hapon.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga.